Huwag kang bibili nito kung gaming lang ang habol mo kasi sa 32,999 pesos may ibang phones na mas focus sa raw performance. Pero kung sawa ka na sa magkakamukhang Android phones at gusto mo ng phone na pag nilapag mo sa mesa, mapapatingin talaga yung mga katabi mo dahil sa design at overall presence niya, baka eto na ang hinihintay mo, ang Infinix Note 60 Ultra 5G. Unang mapapansin dito talaga yung design at ito yung pinakamalaking dahilan kung bakit maraming interesado sa phone na to. Hindi siya mukhang typical na gaming phone na sobrang aggressive yung likod o puro RGB lang. Mas premium at mas malinis yung dating niya. Kumbaga pang CEO level yung design. Meron itong Pininfarina collaboration at kung familiar ka sa pangalan na yan, sila yung design company na involved sa luxury automotive design. Kaya mapapansin mo agad na mas refine yung overall look. Mukha siyang yung line sa likod, yung camera layout, pati yung proportion ng body mas pinag-isipan compared sa usual na nakikita natin sa market. Meron din siyang active matrix LED sa likod na nagbibigay ng futuristic look. Ito yung tipo ng phone na kahit hindi mo hawak, pag nakita sa table, mapapatanong yung tao kung anong model yung gamit mo. Tapos malaking bagay din na aluminum frame na siya instead of plastic feel. Pero dahil dito at dahil na rin sa 7,000 mAh battery, medyo mabigat talaga siya. Kaya kung mahilig ka sa compact at magaan na phone, mapapansin mo agad yung weight niya pag ginamit mo to. Sa display naman, sobrang aggressive ng specs nila dito. Meron kang 6.78 inch 1.5K AMOLED na may 144Hz, 429 ppi at hanggang 4,500 nits peak brightness. At honestly, isa to sa pinakamagandang display setup na makikita mo sa ganitong category. Protected din ng Gorilla Glass 7i kaya at least may added confidence ka against minor scratches. Pero ang isa pang pinaka-interesting dito talaga ay yung camera setup. Hindi lang basta mataas na megapixel numbers yung nilagay nila. Mas seryoso talaga yung setup this time. Meron itong 200 megapixel Samsung main sensor with OIS. Tapos may 50 megapixel Samsung periscope telephoto camera with OIS din. Usually kasi kapag zoom camera sa ganitong category, minsan hindi na ganun ka-quality kapag lumagpas ka ng konti sa optical zoom. Pero dito ang napansin ko, kahit around 20x to 30x zoom, usable pa rin yung shots. Pero syempre, wag mong i-expect na magical yung 100 times zoom. Kasi kahit sa ibang brands, marketing number lang madalas yung ganyang zoom level. Pero yung experience namin dito sa tech, yung 20x to 30x range, surprisingly decent talaga yung output nito. Sa video naman, supported niya hanggang 4K at 60 FPS sa rear camera. At yung stabilization, isa rin to na sobrang quality kasi kahit pababa ka ng hagdan habang nagvi-video, hindi agad sobrang shaky yung footage. Hindi man siya level ng ultra flagship stabilization pero usable talaga siya para sa casual content creation o travel clips. Front camera naman is 32 megapixel with up to 4K at 30 FPS recording. Sa battery, ito naman yung isa pang malaking dahilan kung bakit unique tong phone na to. 7,000 mAh at honestly, bihira kang makakakita ng ganito kalaking battery sa phone na may premium build at wireless charging. Tapos meron pang 100 watts fast charging at 50 watts wireless charging. At syempre may bypass charging din na given na sa mga Transsion phones. Feature-wise, halos kompleto na rin talaga. Meron kang health measurement, eSIM support, satellite communication at naka-Android 16 na. Kaya ito yung klase ng phone na parang gusto nilang ilagay lahat ng premium features na kaya nila. Pero syempre, hindi siya perfect. Una, kahit malakas yung MediaTek Dimensity 8400 Ultimate at nasa around 2 million Antutu score, hindi pa rin siya true flagship chipset level tulad ng Snapdragon 8 Elite o Dimensity 9400. So kung pure gaming performance at maximum FPS lang ang habol mo, may ibang phones pa rin na mas sulit sa presyo. Pero hindi naman ibig sabihin nito na mahina na agad yung performance niya. Sa totoo lang, sobra pa rin itong overkill para sa karamihan ng users. Kayang-kaya nito yung heavy games sa mataas na settings ng stable at smooth. Ang pinaka-difference lang talaga, mas balance yung priority nitong phone. Hindi siya ginawa na pure gaming machine lang. Kaya mapapansin mo na imbis na i-focus lahat sa maximum benchmark numbers, mas pinili na lang lagyan ng effort yung design, camera hardware, battery setup, wireless charging, at premium features. At dito papasok yung comparison against something like Poco F8 Pro kasi yung Poco mas aggressive sa raw performance positioning. Samantalang ito, mas focus sa camera versatility, premium experience, design, at overall uniqueness. Pangalawa, sa ganitong presyo, naka IP64 rating lang siya. At pangatlo, malaking factor na rin dito yung long-term software optimization at update support. Kasi kahit maganda ang hardware, importante pa rin kung gaano kaganda
yung magiging experience after 2 to 3 years. Magiging consistent ba sila sa updates this year? Well, malalaman natin. Pero overall, gets ko kung bakit maraming interesado dito. Kasi finally, may Infinix phone na may sariling identity talaga. At sa totoo lang, yun talaga yung pinakamalaking upgrade dito. Kung nalilito ka pa rin, comment mo lang situation mo para matulungan kita mag-decide. Lalo na kung ayaw mo masayang ang pera mo. Check mo na din yung link sa description para makita mo yung latest price at kung may sulit deal ngayon. Kung gusto mo pa ng ganitong decision guide, like, share at mag-subscribe.